A movie na sa title pa lang, sobrang relatable na. A film na sa sobrang relatable, film mo nanonood ka ng movie about sa buhay mo. A film na hindi mo alam kung rom-com or horror movie. I mean, itong part ng movie na to, mas nakakatakot pa to sa buong franchise ng Final Destination eh. Mahal kita. Whoop, there it is. I'm Drunk, I Love You was directed by JP Habak. The movie was released in 2017 starring Maja Salvador and Paolo Avellino. Yung story was based on Direct JP's own unrequited love nung college siya. Did you know that Direct JP invented unrequited love in 2017? Fun fact? Well, actually kayo magde-decide kung fun ito. Hindi si Maja and Paolo yung first choice para sa movie. According to Direct JP, nahirapan sila kumuha ng perfect Carson. Isa sa mga options ay si Bea Alonzo, which honestly makes sense. Kasi if may kakas kayo para sa Beautifully in Pain, si Bea yon. But due to management matters, hindi natuloy. Dahil doon we got Maja Salvador, our patron saint of hair care, Keratin? na nagbigay kay Carson ng perfect mix of chaotic energy and quiet heartbreak. And hindi ko na ma-imagine ang I'm Drunk, I Love You kung wala si Maja. Si Dio again, hindi first choice si Paolo, pero nung nalaman ni Direct JP na interested si Paolo mag-play as Dio, si Paolo na kinuha for Dio. Pero kung iisipin mo, perfect casting din naman kasi talaga eh. Kasi if gagawa ka ng movie about sa lalaking kayang sirain yung buhay mo na nakatayo lang siya dyan, it's Paolo Avellino. If isa-summarize ko yung movie, it's about two college best friends na malapit ng graduate. Mag-best friends na sila for 7 years and yung isa secretly in love dun sa isa. And naisipan nilang pumunta na La Union bago sila graduate. Hindi siya rom-com, hindi siya love story. Horror movie siya about trying to move on from someone na never naman naging sayo. Which sa totoo lang, mas nakakatakot yun. Ayaw mong maniwala, then let's recap the movie. Nag-start yung movie si Carson and Dio nanonood ng performance. Cut to umiinom sila, si Carson tumayo para umihi pero nung pabalik na siya ng room, nakita ni Carson nakikipaglandian si Dio dun sa random girl sa kwarto na yon and si Carson nag-relapse. Then nakita natin si Carson pumunta sa bahay ng friend niya, si Jason T. Gusto ko lang po i-announce na we stand Jason T in this channel. Napansin nila na suot ni Carson yung tsinelas ni Dio. Chinelas pa pala ni Dio yung nasuot ko. Relapse na naman ang ate mo. Nalaman natin na si Carson na isang social work student and malapit na siyang graduate nang biglang tumawag si Dio. Carson, san ka? May emergency. Pwede ba natin pag-usapan yung boses ni Paolo dito? Carson, san ka? Kung ako din siguro drop everything kapag ganun yung boses ng taong secretly mahal ko eh. I am not a whore. Nalaman natin sa tatay ni Dio na ayaw magmarcha ni Dio dahil hindi pa tapos yung pag-aaral niya dahil Umasa sa lae. Mukhang gusto yata maging abogado, tulad namin ng mami at lolo niya. usap si Carson yan yung tatay ni Dio and then biglang lumabas si Dio sa kwarto niya and tinawag na si Carson. Carson, tara. Then nalaman na rin natin kung ano nga ba yung emergency ni Dio. Takte, seryoso ba? Pinapunta mo ako para sa medyas? Anyway, pinili ni Carson yung purple socks. Then nalaman natin na yung birthday ni Dio kasabay ng graduation nila. May onting tampo si Carson kay Dio kasi Plano ka palang sumunod sa yapak ng mga magulang mo. Hindi mo man lang sinasabi, attorney. pero change subject lang si Dio. Hindi, actually gusto ko rin iparinig sa'yo yung bago kong sinusulat. Siyempre gusto ko ng input mo. As a friend. As a friend, idiniin pa eh! Then nakita natin sila dumating sa isang convenience store para bumili ng beer at Butterball. Yung Butterball, ramdam mo na tradition na nila. Kabili ka ba ng butterball? Of course. Yung pag-cheers. Nasa event na sila, si Dio magper-perform na. And bago mag-perform si Dio, sabi niya to. Siyempre, dedicate ko tong kantang to para sa lahat ng babaeng puro si Derek na lang ang gusto. At sa best friend ko na si Carson, nag-graduate rin sa linggo. Carson, I love you! Tol, I love you! Dio performs Kung Ako Si John Lloyd. Kung ako si John Lloyd, 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 kung ako... Dumating rin si Jason T sa event. After nung performance, in-invite ni Dio si Carson at Jason T. Ano, La Union tayo? Ha? Anong trip mo? Anong meron doon? The Luyon Music Festival. Start bukas hanggang linggo. Problema to kay Carson kasi nga malapit na yung graduation. Pero sabi ni Dio, Ano, game? Game. napilit ni Dio si Carson na sumama, which sa totoo lang gets ko si Carson kasi naman, tignan mo naman, mapa-oo ka na lang din eh. Cut to sa bahay ni Jason T, nag-impake na siya ng gamit para sa La Union. Pero kitang-kita mo kay Carson na may iniisip siya. And then ito yung sabi ni Carson. Bakit naiinis ako kay Dio? I love you na yun eh. Kaso dinugtungan pa ng tol. Nakita natin sila on the way na ng La Union. Kinonfront ni Carson si Dio about sa plano niya pumunta ng law school. Maglolo ka pala.
Mga plano ko palang ganun, di mo malang sinasabi sa akin. Tinanong ni Carson yung future plan si Dio, pero si Dio change subject na naman. Pag-movie marathon tayo pagbalik. Binalik ni Carson yung topic and tinanong, Future girlfriend. pero Jason T cuts the tension dahil natatain na siya. Guys, natatay ako. Habang iniintay nila si Jason T matapos tumae, naisipan ni Carson na buksan yung radio kasi ang boring na eh. Pero ayaw ni Dio sa idea. May naalala si Carson and may nilabas siyang iPod. And gumawa sila ng game. Wow, sige nga. Magtatanong sila ng specific question and then dun sa playlist nila kung anong song yung mag-play, yun yung sagot dun sa tanong mo. Unang nagtanong ay si Carson. Anong kapalaran ko na naghihintay sa akin sa larangan ng pag-ibig? And then ito yung sagot. Turn na dapat ni Dio pero sa sobrang tagal niyang mag-isip ng question, nakabalik na si Jason T. And then sabi ni Carson, Huwag na nga lang, Bax, ikaw na lang magtanong. tanong ni Jason, Makakahanap ba ako ng cute na lalaki sa loob? ito yung sagot. Ito na naman. Naiinis na si Carson kasi wala pa rin naiisip na question si Dio. Ikaw rin, magtanong ka. Kanina pa kita tinatanong Then bumanat si Carson. Relax, relax. Yung puso mo. sa'yo. Oh, charot lang. Finally, may naisip na question si Dio. Makakapag-marcha ba si Carson sa linggo o hindi? And ito yung answer. Uy! They arrive in La Union, pumunta sila sa room nila. Nung tinanong ni Dio kung ano yung beds nila, si Jason T. sinarili yung isang kama para tabi si Carson at Dio. Yan ang wingman. Wingwoman. Wing they? Wing them? Si Dio pagod sa pagmamaneho so natulog na lang siya. Pero si Carson at Jason T naisipan nilang uminom na lang dahil nga nasa La Union sila. Pinag-uusapan nila yung 7 years na pagmamahal ni Carson kay Dio. And my God, nung nireview ko tong movie na to, 2017 pa lang pala, ginagawa na to ni Maha. We make a good pair. We make a good pair. We make a good pair! Nakadadhana na talaga sa kanya yung keratin 2017 pa lang. Then question ni Carson kung tama ba yung desisyon niya na sumama sila sa La Union. Pero ito yung sinabi ni Jason. Ikaw masokista ka eh. We stand Jason because he keeps it real. Gumawa si Jason T ng drinking game. Enumerate natin yung ginawa niya ni Dio every year. Pero, kailangan mabilis yung sagot. Kung hindi mo masagot within 3 seconds, kailangan siya. Nalaman natin in 2008 una sila nag-meet. In 2009, Broken-hearted si Dio. Nasa Bulacan ako. Siya nasa QC. In 30 minutes, Bax, nasa QC ako. in 2010, Si Dio, nagpasama maglakad. Mula MWSS hanggang Aurora Boulevard. Para lang, ikwento sa akin kung paano niya napasagot yung maharot na Rika yan. Carson ano ba? Tama na pagiging martir. 2011, May sakit siya nun. Magdala ako ng Tapsilog from Tapsi ni Vivian. Ayun, pagdating ko doon, nadala na siya ni Rika sa hospital. 2012, First ko na siyang mahal. And counting. Pwede na ba yun? 2013, 2013, 5 years ko na siyang minamahal. Fuck! Shit! 2014, Kulang ang 5 years, kulang ang 6 years. Isama mo na this year, Box. So si Jason tinanong si Carson kung kailan niya tatapusin yung... Yung katangahan ko. Yung kababahan ko. Sabi ni Carson tatapusin niya na lahat after niyang graduate. Cut to Carson gumising na sa umaga and then kaharap niya si Dio, katabi niya. Tapos si Carson sinabi niya to habang tinitignan niya si Dio. Ang ganda naman gumising araw-araw kung ganito yung makikita. Carson, gets na gets po. Pinicturean ni Carson si Dio kaso panggap si Carson na para lang sa nanay niya yun. Saan ko to kay mami? Tayo si Carson para magbanyo and then si Dio nauna na lumabas ng hotel room. Na ako sa baba. Nakapag-ready na si Carson kaso pagbaba niya nakita niya si Dio may kausap na babae. The most iconic names in Filipino cinema history. Patty? Patty? May age. Patty. And dito natin nalaman na si Patty ay old friend ni Dio. Pinoint out ni Jason na maganda naman si Patty pero out of pettiness, ito ang sinabi ni Carson. Pero, in fairness, maganda siya. May age naman yung pangalan niya. And ginawa naman to ni Jason. Patingin lang ng bida. Pwede mong Patty. Pares nun tayo ng Ang bina. pait-pait, ang aga-aga. We stand Jason T. Tinanong ni Dio yung grupo kung saan sila magla-lunch and then naisip ni Carson, Dahil tayo ay nasa birthplace ng mga bagnet, kakain tayo ng bagnet! pero nireject ni Patty yung idea dahil si Patty ay vegan. Be, malayo-layo mga vegan, 10 kembot to Ilocos Sur.
As a compromise, naisip ni Carson na mag-order na lang sila ng pinakbet for her. Pero itong sinabi ni Patty. May bagoong pa rin kasi yun eh. Gusto ko lang i-point out yung acting choice ni Maha, yung ganun niya kay Dio. Galing nun. I love it. Nasa vegan restaurant na sila. Nagre-reklamo si Jason T at si Carson. Yun naman eh. Bad meat eh. Bad meat. Nasa hotel room na sila and tumawag yung nanay ni Carson sa kanya at sinabi niyang, Naku, Carson ha, graduation mo na sa linggo. Kailan ka uuwi? after nung call, lumabas na ng banyo si Dio. Tara. Moment of silence. Yung sarap ni Carson pagkalabas si Dio nung banyo. Tara. Carson, same. Then cut to nasa isang restaurant sila, kakain na sila ng bagnet. Kaso biglang may nakuha siyang text from Patty, ini-invite siya ulit kumain dun sa vegan place. Drop everything si Dio and pumunta siya kay Patty. And then sabi to ni Jason, High blood agad? Hindi ka pa nga nangangalahati? Long overdue na yan. cut to si Carson at Jason dumating na ng beach and then nandun na si Dio sa stage nagper-perform and then si Dio nakita si Carson so tinawag niya si Carson pumunta ng stage. After nung performance, cut to Patty, Dio, Carson and Jason umiinom. Then bringing up ni Jason yung plano ni Dio na mag-law school Hindi mo sinabi sa amin na pangarap mo pa rin pala mag-enjoy. and ito yung sinabing reason ni Dio. Gusto lang kasi ni Daddy na hindi masayang yung mga books na gamit nila. At saka pinagbigyan talaga nila ako sa gusto ko. Isipin mo 7 years. And then Carson says this. 7 years. Umalis muna si Dio sa table para kumuha ng butterball and dito natin nalaman kung bakit in-invite ni Patty si Dio. Actually, Dio and I, we were together before. Nabanggit ko sa kanya na pupunta ako dito this year, hoping na ayos namin. Umalis si Jason dahil may imi-meet siya from Grindr. Cut to Carson and Dio naglalakad sa beach at pinag-uusapan nila yung future plans nila. Nakita natin si Carson nagtatampo dahil hindi sinabi ni Dio na ex siya si Patty. Siguro, Dio, ikaw ah. Dami ka pang di sinasabi sa akin. And then finally, shinare na rin ni Dio kung ano ba talaga sila ni Patty noon. So 7 years ago may pathy, tapos a few days ago nagparamdam ulit siya. Ito yung shinare ni Dio. Hirap lang talagang hindi ng taong minahal mo ng sobra. Alam mo yung walang-wala ka na pero pag nandyan siya, parang kahit may konting natin parang hindi mo magawa eh. Yung mahindihan. Pero sa isang banda, yun rin yung nararamdaman ni Carson para kay Dio. Which answers yung tanong kanina ni Carson kung tama ba yung desisyon na sumama siya sa La Union. Nakabalik na ulit sila ng hotel, usap si Carson and Dio, and then si Carson nilabas na yung bagnet na tinake out niya for him. Nag-open up si Dio na natatakot siya sa future niya kasi hindi na siya pwedeng pabanjing-banjing sa law school. Hindi na ako pwede mag-procrastinate, baka mamaya madimanda pa ako. Kinanta ulit ni Dio yung kanta at the start of the movie. Kala ko habang buhay tayo. Nang biglang tinigil ni Carson and then hinila niya yung gitara sa kanya. Tapos dinugtungan niya with her own lyrics which perfectly describes na naman kung ano nararamdaman niya. Hanggang dito na lang. Habang kinakanta niya yung last lyric na hanggang dito na lang, nararamdaman mo nagpapaalam na siya kay Dio eh. Tumigil si Carson sa pagtugtog and biglang, Mahal kita. Dio, mahal kita. yung sigh of relief ni Carson eh, pati ako nakahinga na rin for her. Lumapit si Dio kay Carson tapos biglang hinalikan ni Dio si Carson. Halik-halikan sila dyan sa Gedli pero tinigil din ni Carson. Gulat sila sa mga nagawa nila, natulog sila. Nagising si Carson, si Dio nowhere to be found. Cut to si Carson at Jason kumakain ng breakfast. Nakita natin si Jason emotional. Shinare niya kung ano yung nangyari sa kanya kagabi. Napailaboy ako kay Mark kagabi habang nagsisex kami. Shinare na rin ni Carson kay Jason yung nangyari kagabi. Namin ko na kay Dio kagabi. Namin ko kay Dio na mahal ko siya. Actually, parang trauma bonding yung breakfast nila eh. Nakita ni Carson si Dio at Patty naglalakad. Iwas ng tingin si Carson. Cut to Dio and Patty talking. Kinonfront ni Patty si Dio about Carson, kung may something ba sila. Pero ito yung sagot ni Dio. Best friends for 7 years. Nakita natin si Carson at Jason T sa beach. Dinidistract na lang nila yung sarili nila sa mga bagay na nangyari kagabi. Then nakita natin si Carson nag-iimpake na ng gamit niya para umuwi. Tumawag si Patty kay Carson and sinabi ni Carson na magpa-perform siya. Dumating na ng beach si Dio and then si Jason walk out para bigyan sila ng privacy. Nag-apologize si Dio kay Carson. Carson, I'm sorry. But Carson says this. Diba sorry na sorry, wala ka namang kasalanan. Saka di mo namang kasalanan kung hindi mo kumahal. Breaking the tension, in-invite na si Carson pumunta ng backstage. Again, yung song na pinerform ni Carson perfectly explains kung ano yung nangyayari sa kanila ni Dio. In-offer ni Dio na siya niya maghahatid kay Carson pa uwi. Pero bago sila umulis, nagbanyo muna si Patty. Nood-nood lang sila ng performance pero si Carson nag-step back. And ito yung sinasabi ni Carson. 5 minutes lang.
Finally dumating na rin si Patty, kaso wala nang bus pa Maynila. Perfect timing tumawag yung nanay ni Carson, tinatanong kung nasa na ba si Carson, may balak ba siyang magmarcha, pero si Dio kinuha yung phone at sinabi niya to. Hello, tita. Si Dio po. Kaya po, ako na po maghahatid kay Carson. Don't worry. Biyahe sila and finally nakarating na sila sa bahay ni Carson. Nag-sorry siya pero ito lang yung sagot ni Carson. Kanina pa yan, sorry mo. Okay na ako, kanina pa. Happy birthday. And then tinanong to ng nanay ni Carson. Oh, ready ka na? Ang sagot lang ni Carson, breakdown. Happy for Carson, nakapag-marcha na siya. After graduation, may celebration sa bahay. And pwede ba natin pag-usapan yung congratulation dito? Well, sa bagay, isa lang naman siya. So, I guess tama naman. Tumatawag si Dio kay Carson pero hindi sinasagot ni Carson yung call. And then, gabi na. Then, nakita natin si Dio nasa labas ng gate ng bahay ni Carson. And my God, Paula Avellino na nakasablay. Then, in-invite ni Dio si Carson dun sa venue kung saan siya una nag-perform sa start ng movie. Parang for old time's sake, ganon. Inom-inom sila. In-offer ni Dio si Carson ng butterball pero tinanggihan ni Carson. Which shows na nagbago na yung feelings ni Carson kay Dio. Kung yung dating Carson to, drop everything, kukunin niya yung butterball eh. Inom-inom sila nang biglang tumatawa si Carson. Syempre curious si Dio kung bakit. And sinabi ni Carson yung one of my favorite lines sa movie. Graduate na tayo. Graduate na ako. Which by the way, wala daw yun sa original script. Adlib lang daw yun from Maha. I would like to thank Maha for that line. And that is, I'm Drunk, I Love You. Until now, isa pa rin sa mga favorite rom-coms ko ang I'm Drunk, I Love You. Kahit nirelease lang to noong 2017, kino-consider ko na siya as a timeless classic. Feel ko marami sa inyo makaka-relate sa movie na to. If hindi mo pa napanood tong movie kagaya ni Carson, drop everything and watch this movie. May tanong ako, are you more of a Carson or a Dio? Comment below, gusto ko makita yung thoughts nyo. If meron kayong mga suggestions kung ano movie ang next kong i-recap, comment below. Thank you guys for watching and kita-kits sa next video.